Amen, amen. So, tayo na pinag-umpisa po. Awitin po natin yung kantang nagsasabing kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. At tayo pong lahat ay papurihan natin ng nasa puso ang ating Panginoon Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magpasaya. Ang iyong ay magpawala. Sa kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, pinupuri. Pinupuri. Sa kita, dakila Diyos, ang panginoon. Ika'y walang katulad. Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Nasa atin ay nagmamahal. Pinupuri. Sinas dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Nasa ating nagpagmahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Nasa ating nagpagmahal. Amen. Amen. We, ah, ah, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit, magpapakumbaba, mapagpakumbang puso. Inihiling po namin ang iyong paggabay at karunungan sa pagsimula ng aming gawain. O Diyos, naway ay pagpalain mo po ang bawat isa at bumagit na po sa aming araw na ito. Naway ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagan kaalaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon para ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang magpakurong kami ng lahat ng aming gawain. Bigyan po ni kami ng lakas upang masunod ang iyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang kami makatulong sa aming kapwa. Ipinalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
My body is the temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus. My members, the parts of my body, are instruments for the righteousness, yielded to God for His service and His glory. The devil has no place in me, the devil has no power over me. No one shall have claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcame Satan by the blood of the Lamb, and by the word of my testimony, and I love not my love unto death. For my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Amen. Praise God. Excellent evening po sa bawat isa. Ituloy lang ho natin yung chorus sandali. Pinupuri, sinasamba, dakilang Diyos at Panginoon, tunay kang ika'y pagkatulad, tunay kang ika'y di nagbabago, ang Diyos sa akin ang pamahal. Isinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y magkatulad, tunay kang ika'y di nagbabago, ang Diyos sa akin ang pamahal. Sa'yo aking ang buhay sundo at kaluluwa, di na mahanap may haring ito ang nagdadangin o Diyos ay tanggapin ang tanging alay mo. Nawa ay gamitin, ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihingi. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong magpasalamat sa Panginoon. Pumasok tayo sa kanyang presensya na may pasasalamat. Psalm 101 and 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, in the Spirit, is through thanksgiving. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Spirit. Salamat sa iyong dugo. We are under covenant. We are under the authority of the blood of Jesus Christ. All has been settled by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father, sa aking mga kapatid na walang sawang magbigay ng panahon upang hanapin ka, magkaisa sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, ilalap ako ang lahat ng bagay
kiligin sa'yo. Salamat pag-ibig. Inuutukin ikaw lang ang may alam na nga aking patutunan. Salamat sa'yo. Lord, dalangin namin ang iyong mga salita ay maging binhi sa aming mga puso. Tumimo, may sa pamuhay po namin ito. Patuloy kaming mamuhay ang buhay ng nasa kaharian. Pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Bago tayo manalangin, just give me 10 minutes exhortation. Praise God. Every week, ako po ay nagsishare ng series sa inyo about empowerment, exhortation, empowerment, empowered by Him. Yan. Empowered by Him, Jesus Christ. At there is only one message Jesus Christ preached. It's all about the kingdom of God. At sa kaharian ng Panginoon, walang pwedeng pumasok na hindi magpapakumbaba. Yon ang pinaka number 1 requirements ng pagpasok. Bago ka makapasok, kailangan ng totoong total surrender. Hindi ka maboborn again sa spirito kung hindi ka talaga magpapakumbaba dahil ang number 1 ay ang pagsisisi. Lahat dadaan sa pagsisisi ng mga kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. Kaya yun ang pinaka-importante po sa lahat. Okay? Tuloy natin ang ating pagtuturo. Prayer establishes God's dominion. Yun ang gusto kong i-share ho sa inyo. Prayer establishes God's dominion. So, mayroong talagang rulership ang Panginoon. Kaso, nai-establish siya dito sa lupa sa pamamagitan ng prayer. Psalm 110 verse 2, ang sabi niya, the Lord shall send the rod of your strength of Zion. Rule in the midst of your enemies. Rule in the midst of your enemies. Kaya nga prayer enforces Christ rule on earth. Prayer enforces Christ rule on earth. Ito yung pinaka-vehicle na kung saan ang heaven ay mag-rule sa atin, dapat may katawag sa Kanya. May lalapit, may magpapakumbaba. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves. Sabi niya, if my people, sino itong mga people ng Diyos? Yun lamang nakipag-isa sa Kanya. Shall humble themselves and pray and seek my face, turn away from their wicked ways. Then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. May gagawin ng Diyos mula sa langit pagpunta dito sa lupa, pero kailangan may magpipray. Ang Lord, gustong-gusto niya laging tumulong, pero kailangan may tatawag sa Kanya, call unto me, ang sabi niya, and I will answer thee. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah 33 verse 3. One of the most greatest purpose po ng panalangin is not merely to receive blessings, but to establish the reign of God. Naintindihan po ba ninyo? Ang pinaka-main purpose ng panalangin hindi para tumanggap ng blessing, kundi ma-establish ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga yung karakter ng langit, kultura ng langit, humility ng langit, yung love ng langit, nature ng langit, ay dapat yun ang mag-rule sa atin ng sa ganon, yun ang makikita, ma-enforce natin, ma-execute natin dito sa planet Earth. Sabi niya dito,
but to establish the reign of God wherever darkness has gained influence. Sabi niya, every time believers pray according to God's will, not according to your will, according to God's will, they will become instrument through whom Christ's kingdom advances. Glory to God. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang panalangin ito po ay appointment ng Diyos. It is God's appointed means, ulitin natin yung prayer is God's appointed means to bringing heavenly realities into the earthly situation. Yun ang pinaka malapit na kahulugan ng prayer. Bringing heavens into reality. Parang ganito, bringing invisible to visible through prayer. Kaya alam mo at alam ng Diyos yung mga totoong nagpipray. Number 1, tandaan natin ito, God rules through His people. Ang Diyos ay naghahari sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Tayo po ang inaasahan ng Diyos para makapaghari siya. Kaya kung sino mang magpagamit sa Diyos, glory to God. God set His authority out of Zion, His covenant people. Tayo po yun. Si Jesus Christ po ay nasa heaven, pero ang kanyang pamamahala dinedemonstrate dito sa planet Earth sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Kaya kung lulugoy-lugoy ka, kung hypocrite ang dating mo, religious, hindi mo talaga ginagamit ang dominion na binigay ng Diyos, magiging talunan ka pa rin kahit umaattend ka sa church. Imagine po natin ang isang hari who has conquered an entire nation. Although the victory has already been won, yung local governors must enforce the king's law throughout the land. Without enforcement, rebel continues acting as though they are still in control. Grabe po yun, no? Prayer in the church, tandaan natin, prayer is the church enforcing heaven, government in areas where rebellion still exists. Dito po sa planet Earth, dalawang kaharian. Ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng kadiliman. Ang kaharian ng liwanag gustong maghari dito, ganun din ang kaharian ng kadiliman gustong maghari. Ikaw ang magdidesisyon kung sinong gusto mong maghari sa iyo. Kaya mayroong sistema ang mundo, mayroong sistema ang kaharian ng Diyos. Kaninong sistema ka? Maliwanag po ang Romans chapter 12 verse 2, do not conform. Hanggang isang mananampalataya ay nakikiayon siya sa takbo, sa sistema, sa agos ng mundo, hindi po ito makalulugot sa Panginoon. Talagang sasalangsang tayo sa takbo ng mundo. Mayroong sistema ang mundo sa pananamit. May sistema ang mundo sa pagsasalita. May sistema ang mundo sa ugali, sa mga habits. May sistema ang mundo sa laman. May sistema ang mundo. Mayroong sistema din ng kaharian ng Diyos. Sistema ng mundo, pride. Sistema ng kaharian, humility. Sistema ng mundo, kailangan ipalitaw ang posisyon. Uhaw sa posisyon, ang sistema ng kaharian ay servanthood. Paglilingkod talaga. So kaninong sistema ka aayon? Ang ipaglalaban ho natin. Tandaan po natin, tayo ang inaasahan ng Panginoon sa ganon yung rebellion ng kamunduan ng kasalanan ay talagang unti-unting itakwil. Tandaan niyo po ito, ang sabi ng Revelation, the kingdom of this world will become the kingdom of our God. The kingdom of this world will become the kingdom of our God. Talagang re-repasuhin yan, madedemolish talaga yung kingdom ng darkness dito sa mundo. Dahil ang Diyos ng mundong ito si Satanas. Kukunin ito ng Diyos dahil talagang sa Diyos naman ito, kailan talagang may tatakwil ang kadiliman, pero inaasahan ko
ikaw, tayo pong lahat ng Diyos, na i-execute ang kanyang paghahari dito sa lupa. Prayer invites heaven's government. Wow! Ang panalangin, ini-invite na lagi ang gobyerno ng langit para maghari po dito sa lupa. Prayer should ask, what does heaven say? Laging tanong natin to, what is God's will? Ganun ang prayer, ano? How can His rule be established dito sa lupa? Prayer becomes an invitation for heaven to invade earth. I love this. Prayer becomes an invitation to heaven to invade earth. So sa ating pong pamilya, sa ating finances, sa ating simbahan, ang talagang number one na pinaperson natin, walang iba yung paghahari ng Diyos, hindi yung paghahari ng mga opinion natin. Paghahari ng mga gusto natin, laging naglalaban yan. Kaya sa mga prayer dapat, Lord, your will be done, not my will. Yun ay malalim at totoong pagpapakumbaba ng mga pananalangin. 3, prayer pushes back the kingdom of darkness. Totoo yun. Kaya sa prayer, hindi ka puro humihingit, nagmamakaawa. Hindi po ganun ang totoong prayer. Ang totoong prayer ay sasambahin mo ang Panginoon and then magpalinis ka, magpakumbaba ka, at kapag nagpakumbaba ka, sabi ng Bible, itataas tayo ng Panginoon, gagamitin mo na ngayon ang authority mo. Ang authority mo ngayon ay galing sa dahil sa pagpapakumbaba mo sa Panginoon. Ngayon, you need to push the kingdom of darkness. Every day. Ako po, nagagawa ho natin ito, glory to God. Walang araw na hindi natin ginapusan, wasakin ang lahat ng gawa ng plano ng devil. Gamitin natin ang dugo ni Jesus, ang cross ni Jesus, at ang resurrection ni Jesus Christ. I activate the blood of Jesus Christ. I activate the cross of Christ. I activate the power of resurrection sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking children, sa aking mga magulang, sa aking mga siblings, sa aking bahay, sa aking finances, sa lalo na sa simbahang ipinagkatiwala ng Diyos. Lagi tayong lahat sa prayer. Pinapa-cover ko po kayong lahat. Kapag nagpipray ako talaga, lumalaban ko, I am pushing the darkness out sa buhay po natin. Kaya tumatas ang spiritual authority natin. Tandaan natin, prayer pushes back the kingdom of darkness. 10 verse 4 ng Corinthians, 2 Corinthians, for the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through the pulling down strongholds. Yon ang meron tayo. Yon ang mga weapons natin, ng weapons ng Word of God, the blood of Christ, the cross of Christ, the resurrection of Christ, the name of Jesus Christ. Darkness cannot peacefully coexist with God's manifested presence. Walang demonyo o kadiliman na mananatili hanggang ang presensya ng Panginoon ang patuloy na dumadaloy sa ating buhay, sa simbahan, sa ating mga pamilya. Kaya nga, whenever believers pray, deception is exposed. Bondage is broken. Oppression is lifted. Truth advances. Kapag pray tayo, ang Diyos ay uma-answer. Maging kung kailangan natin ng sal, ang Diyos ay nag-a-answer. Tandaan po natin. Ang prayer natin na, Lord, everything that hindi mo tinanim sa ministry ito, tinugon na tayo ng Diyos. The Lord will pull that out. Mapangyari magkakasama tayo ngayon, ginagamit ka ng Diyos. Pero kapag hindi ka naging aware, pwede kang gamitin pala ng devil. Kaya magpatuloy tayong sa consciousness ng kaharian ng Diyos. Consciousness ng total surrender at pagpapakumbaba at servanthood. Walang bitterness na dapat makapasok dyan. Do not give the devil a chance, sabi ng Bible. Kahit kaunti lang, huwag natin siya bigyan ng chance. Walang makapasok na bitterness. Anger kasi yon ang kanyang pintuan. Kapag meron ka nang naramdaman ganyan, huwag mo ngayang lubugan ng araw ang yung galit, sabi ng Bible. Kagad yung ikumpisa, lumuhod tayo kagad sa Panginoon at magpakumbaba. Praise God, praise God. Prayer is an invitation of light into darkness. Ilustan na po natin ito, when the sun rises, darkness never argues. Amen?
When the sun rises, darkness never argues. Darkness simply disappears. Amen? Prayer releases God's light. Hallelujah. Darkness cannot negotiate with light. Basta manatili tayong nagliliwanag. Lumuhod sa presensya ng Diyos. Sambahin lagi ang Panginoon. Lalong-lalo na po kayong lahat ng mga worship leaders sa music ministry. Mga preacher, ang pinakaunang priority natin, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. At tandaan po ninyo, dadaloy at dadaloy ang presence ng Lord. Jesus delegated His authority to the church, kaya tayo po ang inaasahan ng Panginoon. All is exercised through us, through the body of Christ. Luke 10:19, behold, I give unto you power and authority to tread on serpents and all the scorpion. Ang isang police officer na may weight only 70 kilograms, a truck may weight 30 tons. Pero kapag sinabi ng police officer, stop, susunod yon. Dahil naka-uniform siya, dahil sa authority na meron siya. Meron tayong authority. That's our identity. Prayer opens the way for God's purposes. Hallelujah. I-reveal ng Panginoon ang kanyang purpose sa buhay po natin. Revival comes when God's dominion is welcome. Amen po ba? Dito po ako magtatapos. Christ has already won the victory sa magitan ng kanyang kamatayan at resurrection. Prayer is not about persuading Him to become king. It is about enforcing His victory, reign in our lives, family, churches, community, and nation. Habang tayo nagpipray, ina-align natin ang buhay natin sa purpose ng langit. We resist the darkness. We invite the kingdom to be visible, manifest sa ating mga buhay, sa pamilya, sa finances, sa trabaho, sa simbahan, until every area comes under the lordship of Jesus Christ. Back to you po, Brother Nestor. God bless you.